Hello, magandang gabi walking listeners. Samahan niyo muna akong maglakad-lakad dito sa kalsada habang ninanamnam ang city lights at ang malamig na simoy ng hangin. This is the 4th episode ng I Walk, You Listen. At habang naglalakad ako, may nabasa akong kwento na sobrang lala, as in mapapahinto ka talaga sa pag-scroll. Ang title ng story natin tonight ay DNA Disaster. Nalaman kong hindi ako ang ama, kaya nagparty ako sa binyag. Wait guys, seryoso ba to? Low-key nanginig ako habang binabasa ito sa Reddit kanina kasi it's giving major red flag energy na hindi mo aakalaing mangyayari sa totoong buhay. Imagine, akala mo settled ka na, pero biglang plot twist na pang pelikula. So heto ang context, si OP or ang ating original poster ay halos 3 taon ng kasal sa asawa niyang si Cristel. Perfect match daw sila. Goals kumbaga. High school sweethearts na nauwi sa kasalan. Kaya nung nabuntis si Cristel, halos maiyak si OP sa tuwa. Full support siya, present sa bawat check-up at talagang pinaghahandaan ang pagdating ng baby boy nila. Pero habang lumalaki yung bata, napapansin ng mga tropa at kamag-anak ni OP na parang walang kahit anong hawig sa kanya yung anak niya. Noong una, dead ma lang si OP. Sabi niya, baka sa side lang daw ni Cristel nakuha ang visuals. Pero yung duda parang virus na dahan-dahang kumalat sa isip niya hanggang sa hindi na siya makatulog. O dito na tayo sa main tea. 1 linggo bago ang binyag ng bata, nag-decide si OP na kumuha ng DNA test ng palihim. O sabi niya, para lang matahimik ang loob ko. Pero nung lumabas ang result, boom! 0% probability of paternity. Wasak ang mundo ni OP. Galit, sakit, at betrayal. Lahat na naramdaman niya. Pero imbis na mag-iskandalo agad sa bahay, low-key lang siyang nagplano. Nagpatuloy ang preparations para sa binyag na parang walang nangyayari. Gastos dito, gastos doon. Dumating ang araw ng binyag. Bongga ang handaan. Nandoon lahat ng pamilya at pati yung lalaking matagal na niyang pinaghihinalaan na best friend lang daw ni Cristel. Habang nasa gitna ng party, tumayo si OP para mag-toast. Akala nila appreciation speech. Pero nilabas ni OP ang envelope ng DNA result at binasa ito sa harap ng lahat gamit ang mic. Cheers sa tunay na ama na nandito rin sa room, sabi niya. Sabay lapag ng bill ng catering at venue sa harap ni Cristel at ng kabit nito. Hindi raw siya ang ama, kaya hindi na rin siya ang magbabayad. Iniwan niya silang lahat, natulala at hiyang-hiya habang siya ay dire-diretsong lumabas ng venue at dumiretso sa bar kasama ang mga totoong tropa niya para mag-celebrate ng kanyang freedom. Sa huli, naging mabilis ang karma. Nag-file agad ng annulment si OP at dahil sa ebidensya ng infidelity, nakuha niya ang lahat ng assets na pinaghirapan niya. Si Cristel naman tinalikuran ng sariling pamilya dahil sa kahihiyang idinulot niya. At yung kabit, yun biglang naglaho nung nalamang kailangan niyang panagutan ang bata at bayaran ang mga utang sa binyag. Justice served, ika nga. Napagtanto ni OP na mas okay nang mag-isa kaysa mamuhay sa loob ng isang malaking kasinungalingan. Grabe no? For me, deserve naman nila yung ganong klaseng exposure kasi hindi biro ang maloko ng ganyan katagal. Pero kayo, anong sa inyo? Valid ba ang ginawang revenge ni OP sa gitna ng binyag? O masyado siyang naging mainit at siya ang lumabas na toxic? Comment down below ang inyong mga thoughts at pag-usapan natin yan. Muli, this is I Walk, You Listen. Ingat kayo sa pag-uwi.